welcome sa aking vlog for today mga kagrasa. Magandang gabi, magandang araw. So itong ibabahagi ko sa inyo, basic lang yan pero delikado yan kapag hindi basta-basta mo lang baklasin yan mga kagrasa. So ngayon, nagbabaklas tayo ng brake chamber dahil may singaw yung diaphragm niyan sa loob mga kagrasa. So ayong hinihigpitan ko na yan, ayan yung susi niya sa malaking spring. Siguraduhin nyo lang mga kagrasa na maayos yung pagkakabit nyan dahil napakalaki ang spring nyan. Delikado. Yun, kailangan nyong ayusin yung susi sa likod. Pagkatapos dalawang tornilyo lang yan dyan sa may gilid mga kagrasa. Simple lang naman yan, madali lang, pero dapat lahat ng gagawin natin lagi nyong unahin yung safety, kasi yun ang importante, yung safety ng gumagawa. Katulad niyan ako, siyempre baka mamaya madisgrasya pa, di ba? So ayan, nakikita nyo mayroong punit yung ating diaphragm. So ganyan yan ang itsura. Madali lang naman yan tanggalin. Ang problema lang, kasi may malaking spring yan, yun ang iingatan nyo talaga na maging maayos yung pagkakabit nyo ng susi. So ayun, ibabalik ko natin. Ibabahagi ko lang yan sa inyo para meron kayong guide, meron kayong idea. So pagka may singaw yung diaphragm, kung ganyang klaseng chamber ang gamit nyo, mas madali, kasi mayroong ibang chamber nyan mga kagrasa, ibang klase na ibang design, kumbaga. Mahirap yun. Yung iba kasi mas komplikado. So kailangan natin ng press. Kailangan natin ng press para mas safety. So ayun, habang kinakabit ko yan mga kagrasa, gusto ko lang shout out yung mga nagpa-shout out sa akin mga kagrasa. Pasensya na kung medyo nakalimutan ko yung iba. Shout out pala kay kung hindi ako nagkakamali, si Biyahirong Malupit dito sa may Saoyo Road. Yun, pasensya na, medyo nakalimutan ko yung pangalan mo. Mag-comment ka na lang uli kagrasa, para hinahanap ko yung comment mo. So ayun, yan, kinakabit ko na yan mga kagrasa. Yan, tapos ko nang pinabit, tatanggalin na natin itong susi sa likod sa may spring. Ganun lang mga kagrasa, dalawang tornilyo lang yan. Tapos, so tinanggal ko na ang pinara ko dyan dahil may singaw kasi yun. Para makauwi, pinundim muna natin yung isang brake chamber. So ayun, natanggal na yung ginawa ko pambara. Yung tornilyo lang yan na screw, lalagyan natin tape doon para pang kundim lang yan, para hindi gumagana yung chamber na yan, para makauwi. So ayun, natanggal ko na yung susi. So testing na natin. So ayun, magpapakarga na tayo ng hangin para ma-check natin kung wala nang leak yung diaphragm. So madali lang. Habang nagkakarga yung hangin yan mga kagrasa, shoutout pala kay Angie Bisano, kay WGN Official. Shoutout sa mga sumusuporta kay Alvin Aurea, Dan Mechanic, saka kay Auto Mechanic. Yun. So habang chinicheck ko yung hangin, meron namang problema yung natin, air relay. So dahil sa gabi na mga kagrasa, kuha muna tayo dito sa lumang unit na hindi na ginagamit, para maikabit natin doon sa may sumisingaw dahil may biyahe yung unit na yun mga kagrasa. So ayan, meron pang yan, meron pang mga baging-baging.
may mga halaman na. Kasi sa sobrang tagal, naka-stack lang yan. Kaya yon, pinakuha muna sa atin yung octopus na yan. Yung iba kasi niyan, tawag nila octopus. Ayan yung trailer air relay valve. Para yan sa preno sa likod. So ayun, binaklas natin, napakadilim ang lugar. Baka may multo pa dito. So madali lang yan din yan palitan. So ang pagpalit niyan mga kagrasa, tatandaan nyo lang yung 4 na hose. Yung delivery kasi yung dito sa may baba. Tapos yung nakikita nyo yung malaking butas dyan, ayan yung supply galing sa air tank. So ayun, tandaan nyo lang kung anong itsura, saan nakakabit. O, nakikita yung tinuturo ko na yan. Yung dalawang hose dito sa tapat mga kagrasa, ayan yung supply ng Maxi, yung isa dyan. Tapos yung isa naman, ayan yung service brake. Pag namimreno ka, dyan lalabas yung hangin. So ayan, tapos yung dalawa ay 4 na hose dito sa ilalim. Yung dalawang hose dito sa ilalim, yan naman yung delivery papuntang ano na yan, brake chamber sa likod sa trailer. So madali lang naman yan palitan. Kahit kayo kaya nyong gawin yan, basta lagi nyong tandaan nyo yung pagkakakabit, kung saan nakapwisto ang bawat hose bago nyo tanggalin. Kung gusto nyo, tatandaan nyo pa, lalagyan nyo ng label, pero hindi naman siguro kailangan yon. So tanggal kabit lang naman yan ang gagawin mo pagka ganyan may leak. Sana meron kayong nakukuhang idea sa aking vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, hit the bell para updated kayo sa susunod kong video. Alright mga kagrasa, binabalik ko na yung hose. Ayan, madali lang, simple lang. Sana meron kayong nakukuhang idea. God bless sa atin lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Comment na rin kayo kung meron kayong gustong itanong. Sana nakatulong ang aking munting vlog. Thank you for watching. God bless. Sa mga sumusuporta, maraming salamat. So ayan, tapos ko nang kinabit. So ayan, kinakapa ko kung wala ng singaw. Alright, thank you for watching mga kagrasa. Okay, Maxi! Thank you very much. Tapos, ganun lang kadali. Shout out. Ayan, tinitesting na yan mga kagrasa. Kaya medyo madilim lang kasi gabi na. Okay.